Dito nga pala sa Undergod Podcast, pinag-uusapan namin yung mga bagay, deep dive sa mga bagay patungkol sa faith, sa kultura, about creativity. At kung hindi ka pa nakasubscribe, click mo na yung subscribe button dyan at share mo na rin tong episode na to para malaman ng algorithm ng YouTube na gusto mo yung mga ganitong klase ng usapan. Since nandito ka sa Undergod Podcast, para sa'yo, ano para sa'yo yung cost ng living under God? Simple lang. Kasi bilang Christian, you need to obey. And kapag nag-obey ka, marami kang kailangan i-give up. To be specific, isa sa mga example ko dyan. Ako kasi bilang tao, mainipin ako eh. Gusto ko pagdating sa pera, karir, babae, gusto ko kung kailan ko gusto, dun eh. Pero natutunan ko na hindi mo masusunod yung gusto mo na timeline eh. Never mo masusunod yung gusto mo na timeline. Kasi ako, nagsimula ako mag-battle. Dami ko ng battle, yung wala sa YouTube, tapos nasa YouTube, marami na akong battle, men. Tapos yung tournament ko sa Pulo, talo ako, hindi ako nag-champion. Tapos, ang nag-champion doon yung tropa ko, si Prince. Si Prince, nauna pa akong bumatil doon, tapos nauna siya sa flip top. So parang, kung ako naiisip ko yun, kung hindi siguro ako Christian noong mga panahon na yun, siguro lalamunin ako ng insecurity or parang inggit, gano'n. Pero dahil alam ko yung, kumbaga matibay ako sa faith ko, alam kong, tsaka nakakaroon ng contentment eh. So parang, medyo okay lang din sa akin. Tapos, FRBL, 1-up, sumali rin ako tournament, natalo din ako. Tapos, itong pedestal, parang sumali lang ako kasi parang chinat ako ni Sir M-Site eh. So parang chinat niya rin naman ako. Wala rin naman akong gagawin na sasalihan ng tournament. So might as well. Diba? Pero hindi ko na iniisip na mag-champion. So parang kung gugustuhin ko yung timeline ko na kunwari magcha-champion ako sa Pulo. Tapos sabihin natin yung champion ako sa Pulo. Tapos ako yung naano ni Arik sa 1 minutes. Baka, kasi ako, compare ngayon sa dating ako na yon sa nung una kong tournament. Parang medyo hilaw pa ako eh. Feeling ko eh. Medyo wala pa yung killer instinct ko eh. So parang, kaya hindi nasunod yung gusto kong mangyari dahil may mga kulang pa eh. Alam mo yung ganun. Kasi yung laban ko nun sa Pulo, masakit yun eh, yung pagkatalo ko doon. Ewan ko kung alam mo yun, pero yung semis ko medyo masakit sa akin yun. Iniyakan ko yung battle na yun kasi parang feeling ko, ano eh, feeling ko panalo ako sa battle na yun eh, parang ganun eh. So, malaki yung chance na kami maglalaban ni Prince sa finals. Pero dahil natalo ko, parang feeling ko hindi dapat. Pero may rason pala. So parang yun yung yun yung cost kapag ino-obey mo yung Panginoon. Kadalasan, ito yung gusto mo. Pero kailangan mong bitawan yung gusto mo. Kailangan mo lang magtiwala. Like, kailangan mo lang manatili sa kung nasan ka muna ngayon. Alam mo yun, tiisin mo muna kung nasan ka ngayon. Kasi iba yung timeline ng Panginoon. Iba yung plano niya. Iba yung panahon na para sa'yo. Base sa kung saan ka hinahanda ng Panginoon. Yun. So para sa akin, yun yung cost nun na kailangan mong may mga i-give up ka na bagay para ma-fulfill mo yung ni Christ. Parang gano'n. If that Yeah. make it. No? Yeah, bro. What I'm hearing from you, bro, is um,
living under God is trusting hindi lang na meron siyang magandang will sa life natin, no? But also trusting Him sa perfect timing niya para dun sa will Mm. niya na yun, no? And kasi nga, minsan ganun talaga, no? Though it might be God's perfect will, pero hindi pa siya perfect time. No? Kasi kagaya nga sabi mo, no time na yun, hilaw, parang feeling mo hilaw ka pa, ganun. Pero, ayun bro, I mean, kaya sobrang excited ako kasi alam ko na iba na yung kalibre mo talaga ngayon, bro. Oo, tol. Salamat, So, salamat. sobrang solid talaga to. Kaya may mga sinasuggest din na video somewhere dyan, yung YouTube, na galing din dito sa channel na to. At kung nagustuhan mo itong usapan na to, click mo rin yan. Baka magustuhan mo rin yung iba pang mga usapan.